ganda-ganda niyo ba? Ang napakaganda niya, walang kasing ganda, ang puti-puti ng damit niya, tapos ang mga kamay niya, ang ganda-ganda. Hindi tayo pababayaan ni Mama Mary, gabayan tayo. Ako po si Anita J. Alcala. 73 years old na po ako. October 13, 1950 po ako pinanganak. At bininyagan ako December 25, 1950. Diba? October 13 is the last apparition of Our Lady of Fatima. Diba? Yun, parang, kaya ako devoted talaga pati mama ko. Tapos mga after the years, ang mama ko naging born again. Sumama siya sa mga kapatid ko na born again. Last year, November 28, birthday niya, 98 years old na siya. Lahat ng anak ko, sinama ko sa Mindanao. Sa Mindanao kasi siya nakain. Tumtuwa siya kasi maliliit pa yung mga anak ko nung makita niya. Huling kita niya sa amin, sa mga anak ko. Tapos, kinabukasan, dahil sa tuwa siguro niya, nang mild stroke siya. Sabi ng doktor, pero ng 10 minutes na talaga siyang wala na. Iyakan na kami. Na talaga siya, lumawit na yung dila niya. Wala na siyang wala na siya talaga. Tapos, nag-pray lang ako na nag-pray. Ko na may rosary ako ni Mama Mary. After 10 minutes, gumanyan siya. Sabi niya, galing ako sa langit. Nakita ko yung magandang babae, sabi niya. Ang ganda-ganda ng palasyo. Ang liwanag, sabi niya sa amin. Sabi niya sa amin, pati yung mga kapatid ko na siyempre, nagulat sila kasi mga sila, born again sila. Parang pinatotohanan talaga na mayroong Mama Mary at saka nandun ang langit para sa atin. Kaya, ang namin, Diyos ko, sabi niya, ang ganda-ganda, alam niyo ba? Ang napakaganda niya, walang kasing ganda, ang puti-puti ng damit niya, tapos ang mga kamay niya, ang ganda-ganda, sabi niya gano'n. Tinatawag ako ni Papa, kasi patay na rin ang Papa ko. Inarinig ko kayo, nag-iiyakan, sabi ni San Pedro, nandun na si San Pedro, balik ka muna sa lupa. Oh, totoo yan, Mama, sabi ng mga mga kaibig, mga kapatid kong born again. Oh, hindi naman yan, kunyari mo lang yan eh. Imagination mo lang yan, hallucination, sabi nga. Hindi, kasi talagang ipinapaano ako dito. Tapos after that, 1 month lang talaga. January 1, New Year, kinuha na siya. Nagpatutuo lang talaga ang mama ko na talagang totoo na si Our Lady of Fatima is our mother. Miraculous talaga na pinapaano talaga niya na totoong may langit at may Siya lang sa akin. Apostolada ako, Legion of Mary, Compradia de San Jose. Kasi St. Joseph pala ako, bininyagan sa simbahan ng St. Joseph. Kaya sabi ko, parang lahat ng mga mayroon talagang katotohanan yung journey ko sa buhay. Kahit ako, 4 ang anak ko, sa awa ng Diyos, napatapos ko silang lahat. Basta yung aking sariling sikap lang, hindi tayo pababayaan ni Lord. Hindi tayo pababayaan ni Mama Mary, gabayan tayo. Lahat ng ginagawa natin, lahat ng pagsubok na binigay niya sa atin, kaya natin kung talagang kumilos tayo. Kailangan kumilos talaga ang tao. Hindi yung puro tamad-tamad ka ganun, hindi. Bibigyan tayo ng gabay, lalo na ni Mama Mary, parati siyang nag-aano sa atin. Our Lady of Fatima. Kasi pinanganak pala ako, last apparition of Our Lady of Fatima. Isa pa, nang mamatay ang asawa ko, January 31, 1919. Kaya isa yung dahilan ng namatay ang asawa ko dahil sa nangyari sa anak ko, na panganay kong anak.
Yung panganay kong anak, since scholastica nag-aaral yun, may nangyari sa kanya. Kaya hindi nakayanan ng asawa ko na heart attack siya. Tapos, nabuo yun. Hindi lumalabas yung anak ko ilang buwan sa bahay, sa kwarto namin. Pero sawa ng Diyos, itinuloy namin yung kanyang ano. Nagdadalang tao siya, pero ang ano naman nun, yung anak ko, kahit papaano, hindi siya nawalan ng pag-asa. Nandun pa rin ang pag-ano, dahil kay Mama Mary. Talagang sinusuportahan niya kami parati kahit anong nangyari sa amin. Nang mamatay ang asawa ko, 1 taon na yung anak niya. Lahat ng pagsubok at pagtitiis, paghihirap, bilang isang magulang, talagang gagantanan mo ang lahat ng mga gawain, ang lahat ng para sa mga anak mo, edukasyon nila, pagkain. Nagtatrabaho ako, pero alam niya naman noon, magkano lang ang sahod, diba? Pero lahat, kung talagang doon ka sa kanya, hindi ka talaga niya pababayaan. Yan po ang subukan ko talaga lahat. At saka, yung Mama Mary ko, parating nasa bulsa ko, kaya sa bag ko, yung rosary ni Mama Mary. Nasagasaan ako ilang beses, 3 beses. Pero walang nangyari sa akin. Talagang ginagabayan niya, parati ako may ganito, may rosary sa ano. Talagang sabi ko, Lord, alam niyo naman, 4 pa yung anak ko, pero talagang, kung talagang tutuhanan ka, taos-puso yung pag-ano mo sa Kanya, pagpananampalataya mo sa Kanya, ibibigay niya sa iyo lahat ng gusto mo. Basta tuloy-tuloy lang ang pagdasal at panalangin mo sa Kanya, pagiging trust. Jesus, I trust in you. Parating yan ang nakaano ko. Jesus, I trust in you. And bilang ginagabayan tayo parati ni Mama Mary, Our Lady of Fatima. Nag-apparition na nga yung 3 bata. Pagpapatutuo na ang isang ina, tulad ni Mama Mary, ay talagang totoo yun. Kaya tayo bilang mga tao dito sa mundong ito, lalo na mga devotee ni Mama Mary, talagang hindi tayo pababayaan niya. Talagang lubos-lubos ang pagmamahal at pag-aaruga ni Our Lady of Fatima sa mga taong naniniwala at nagtitiwala sa ating Panginoon. Kung tayo sinusubukan, huwag tayong mawala ng pag-asa. Doon natin ibigay sa Kanya lahat ng pagsubok at manalangin po tayo ng taimtim. Alam niya lahat ng nangyayari sa buhay natin. Kaya, kailangan tayo ay maging matatag at magtiwala sa Kanya. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end.